Magandang hapon mga kabisdak. Nako, patindi na ng patindi ang mga isyu sa lipunan. Pabigat na ng pabigat ang mga nakikita natin sa mga balita. Kamakailan, bumatikos po si Vice President Inday Sara laban ho kay BBM mismo. Ito ay patungkol sa peace talks. Laban sa mga komunistang grupo at sa iba pang mga rebelde na kalaban ng gobyerno. Tinutulan po ito ni Inday Sara na magbigay ng amnestiya ang Marcos administration sa mga kalaban ng gobyerno. Pakinggan po natin itong pahayag ni Atty. Harry Roque. Tama nga ba ang pagbatikos ni Vice President Inday Sara kay BBM? At may sinabi rin ho si Atty. Harry Roque dito na meron talagang alyansa itong si Franz at si Martin. Pakinggan po natin sabay-sabay ang bidyong ito. Pero ngayon po, ngayon na isinusulong na ang amnesty na pinirmahan na ng ating presidente at isinusulong ang exploratory talks para magkaroon ng peace talks, may karapatan po magsalita ang Vice Presidente. Bakit? Kasi hindi na po itong larangan na tanging presidente lamang ang arkitekto. Pagdating po sa usapin ng peace and order and national security, lahat po ng Pilipino merong pakialam. Lalong-lalo na ang gaya ni BP Sara na nagkaroon ng personal na karanasan kung paano talaga makamit ang kapayapaan sa isang lugar na pugad dati ng pagre-rebelde. Bakit hindi po tayo matuto sa naging karanasan ng Davao at ng iba't ibang lugar? Tama po na isulong ang usaping kapayapaan, pero hindi po yan makakamit kung ang kakausapin nyo ay mga leader ng CPP, NPA, NDF na wala ng taong lumalaban. Patay na po si Joma Sison, patay na ang mga Tiamson spouses, ni hindi nga tayo sigurado kung sinong dapat kausapin dyan. Ang dapat na ating isulong ay yung mga localized peace talks na ginawa po sa Davao. At samahan natin ang mga programa na magtataas ng antas ng kabuhayan ng mga dating rebelde dahil alam naman natin na pagkagutom ang pinagsisimulan ng lahat ng pagrebelde ng ating mga kapwa Pilipino. Sana, Mr. President, pakinggan po natin ang ating BP Sara na inyong naging katambalan sa eleksyon. Hindi po nais ni Inday Sara na kayo ay labanan. Siya po'y Pilipino na aminin man o hindi, mas maraming karanasan pagdating sa usapin ng kapayapaan dyan po sa mga teroristang CPP-NPA. Why don't we learn from the experience of Davao? At siyempre po, itong mga ganito namang mga pagsalungat, ito po naman ay talaga naman pong kabahagi ng demokrasya. At dahil nga po ito naman ay isang larangan na may pakialamang lahat ng Pilipino, minabuti na po niyang kausapin kayo sa ganitong pamamaraan. Dahil alam naman po natin na talagang busy-busy rin kayo at napaka-dalang yung pagkakataon na magkaroon ng pribadong moment sa inyo ang ating VP Sara. Alam ko po nakikita kayo sa mga public functions pero napapansin din po namin na wala talagang pagkakataon na makapag-usap kayo ng mahabaan. Huwag niyo pong masamain dahil yung sinabi naman po ni BP Sara, yan po ang kanyang intensyon ay para maging mas malakas ang ating administrasyon. Huwag po nating kalimutan na hindi niyo lang naging tambalan, katambal ang ating Vice Presidente sa eleksyon, siya rin po'y nagbigay sa inyo dahil naniniwala siya na hindi pa siya hinug para sa posisyon ng Presidente. Ang hinihingi lang po ni BP Sara, gaya ng sinabi niya sa bandang huli ng kanyang kahilingan, pakinggan naman po ang taong bayan. Napakinggan niyo na po si Secretary Galvez, napakinggan niyo na po si Secretary Anyo, napakinggan niyo na po si Speaker Martin Romualdez na ngayon po ay merong alyansa sa mga makakaliwa. Pakinggan naman po natin ang nagbigay sa inyo na naging dahilan para kayo po ngayon ay maging presidente at ang inyong naging katambalan sa eleksyon. Wala naman po sigurong masama kung pakikinggan natin si BP Sara at ang napakadami pang mga Pilipino kasama na ang hanay na kasundaluhan
na siyang pinatay ng CPP, NPA, NDF sa pagkakataon nito. Yan lang naman po ang hiling namin. Kung po pwede po, gawin nyo ng Christmas gift yan kay VP Sara at sa sambayanang Pilipino. Pakinggan po natin ang hinain at ang daing ng sambayanan. O ayan mga kabisdak, yung statement ni Attorney Harry Roque. Tama. Yung sinasabi ni Attorney Harry Roque na may pakialam si Vice President Inday Sara patungkol po sa usaping pangkapayapaan. At lahat tayo, mga mamamayang Pilipino, may pakialam dyan. At ang tanong dito, Attorney Harry Roque, ibibigay kayang regalo ni BBM kay Inday Sara yung hiniling niya at hiniling ng sambayan ng Pilipino? Duda ho ako dyan. Blood is thicker than water. Nang masunod pa rin ay ang pinsan niyang si Martin na sinabi mo na may alyansa sa mga kaliwa. Sa tingin ko po, Attorney Harry Roque, malabong papakinggan ni BBM si Inday Sara. Kaya para sa akin, tama lang na binatikos ni Inday Sara itong direksyon ng Marcos administration.